Alright, magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Once again, welcome to St. Patrick's Church. With our worship sa hapon nito, dito po tayo sa chapel. Good afternoon muli po sa ating mga kasamahan, kaibigan, pananampalataya na makasama natin ngayon dito at sa ating po YouTube channel. Please continue to support our YouTube page, ating po patuloy na pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Mga minamahal, tayo umawit sa Panginoon with our binder. Ito lang natin microphone. Ayan, para mabilis. Alright, so we will sing for our opening song. Awitin po natin yung kantang I Keep Falling in Love with Him on page 7. He gets sweeter and sweeter every day on page 7. Pahina 7 po at awitin natin ang He gets sweeter every day. Let's sing it twice. Shall we all rise? And as we sing, page 7. Alright. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a lovely dream, my Lord and I, falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a lovely dream, my Lord and I, falling in love with Him over and over and over and over again. Amen. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Muli po sa ating pananampahan sa Panginoon, i-welcome natin ang bawat isa sa pinakaunang pahina. Napakaligaya at sahana-hana. Gawin po natin napakaligaya at sahana-hana on first page. Galon song. Napakaligaya at kahana-hana sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at walang pera, di man laging masaya. Ganyan nga ang buhay pagkat may Jesus, laging may galak sa tuwina. On the second verse, napakaligaya at kahanga-hanga, tayo'y nagbabatihan. Di nagtitipikap at walang tapunan, di nagmamahalan. Ay sarap magtuloy, ay sarap bumawi sa Diyos nating Ama. Tinipon yan tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Tinipon yan tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Amen. Alright, shall we proceed mga kapatid? Bago po tayo dumako sa ating scripture reading at sa pagbasa ng salita ng Panginoon muli, tayo po ay simplified in our worship dito po sa chapel. Aking mga kaibigan kasamahan po, sa pananampalataya ay nasa kanila pong sure. So please open your Bible. Meron po tayong mga Biblia dito. David, pwede kutin po natin yung mga Biblia doon. Yung ganito pong Bible, kulatin po natin sa Psalms 127, aklat po ng mga awit. Ayan. In the book of Psalms, page 937. Thank you, David. Page 937. Amen. Psalms 127. Alright. Ang page number po nasa taas, makikita ninyo, 937. Alright? Yan po ay Psalms
127. Alright? Bandang ibaba po mga kapatid, Psalms 127. Sisimulan po natin sa verse 1. Basahin na po natin hanggang verse 5. 5 verses lang po ito mga kapatid. Psalms 127. Alright? Nakita niyo na po? Amen. Page 937 sa ganitong Bible. Page 937. At yan po ay Psalms 127. We will start on verse 1 hanggang mabasa po natin hanggang verse 5. Alright. Psalms 137. Shall we begin? Verse 1. Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Sons are a heritage from the Lord, children a reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior, our sons born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of death. They will not be put to shame when they contend with their enemies in the gate. Muli po pagkabasa ng salita ng Diyos, shall we go to the Lord in prayer? Manalangin po tayo. Lord, salamat sa araw na ito, and we pray for your blessings as we study your holy word. Open our hearts and give us wisdom and the understanding through your will and through your word. Help us, Lord, to fully comprehend and understand what for us to do, Lord, as we worship you in spirit and in truth. Guide us, lead us, our brothers and sisters in Christ. Panginoon, kayo na po ang siyang maluwalhati sa aming kalagayan. We pray all of these things in Jesus' mighty name. Amen. Mga kapatid, for our message, medyo kakaiba po ito. Well, kung papasinin po ninyo sa verse 1, ang sabi sa Bible, sa pinakahuling talata, unless the Lord build the house, its builders labor in vain. Right? Unless the Lord watches over the city, ang sabi, the watchmen stand guard in vain. And in verse 2, in vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat. Sabi, for He grants sleep to those He loves. Mga kapatid, you live in a world that sometimes we are proud or we praises busyness. Yung masyado tayong busy sa ating mga schedule, right? Kapag tayo masyadong busy, at sabi nga, sometimes we praise, oh, napaka-busy ko ngayon. People wear exhaustion like a badge of honor. Yung punong-puno ng mga tinatawag na schedule. Many are physically tired. Pagod na tayo. Mentally drained. Di ba? Ako, hirap na pati ang ating mga pag-iisip. And sometimes emotionally exhausted and we are spiritually weary. Nangyayari po yun sa atin. Yes, minsan malakas tayo physically and yet we are spiritually weary. Right? We are emotionally exhausted nang hindi na tayo sa loob. Yet, ang sabi mga kapatid ng ating Diyos, God in His love and in His wisdom, binigyan po tayong tinatawag na precious gift of, ano ang sabi? Sleep. Yan. Kamusta po inyong pagtulog? How is your sleep? Diba? Ako, nanaginip ako. Not good. Oh, not good. Sabi nga, ay, ako, nanaginip ako ng hindi maganda. Naku, anong panaginip mo? Nakapanaginip ako ng maraming sawa. Naku, 8 yan. Hayaan mo, nakatumama sa wedding. Di ba? At ano susunod, kapag sumunod yung 8 at marami, samahan mo na ng 24. Ikopya mo pa sa 3. Wala sa mga kapatid, binigyan po tayo ng Diyos ang tinatawag na
precious gift of sleep. Doon po tayo ngayon magko-concentrate, yung ating pagtulog. Sleep, mga kapatid, o yung ating pagtulog is not a sign of laziness. Bakit? Sapagkat yung proper sleep, take note, is one of God's blessing. Amen? Kapag ka natulog ka na nasa oras, yan. Para baga sabi nga, nating mga magulang, matulog na kayo ng maaga, gabi na. Di ba? Misa sa amin sa probinsya, alas 8 pa lang, tutulog na. Dito, alas 11 at alas 12 pa ng gabi, hindi lang pang makamata. Di ba? Church, proper sleep is one of God's blessing. Before God gave Adam work, napansinin ninyo, nung binigyan ng Diyos ng trabaho si Adan doon sa hagdan ng halabinan, in the Garden of Eden, He designed human body to need, rest. Mamahinga tayo. Mga kapatid, the Lord Himself established a rhythm of work. Gagawa tayo, yes. Magtatrabaho tayo, yes, para ma-provide yung ating pangangailangan financially. Yes, kailangan natin yun. But, church, ang sabi ko, He gave us a rhythm of what we call work and also rest. Magpahinga ka rin naman. Amen? Kailangan mo rin magpahinga. Pagka nagtrabaho ka, kailangan mo yun. When you work, you need that. Parang gusto mo tayo pangailangan ng family mo, right? At pagka nagtrabaho ka, may oras ng pamamahinga. Amen? Kaya ganun sa church. 6 na araw binigay sa atin ng Panginoon. Magtrabaho ka, sige. You work, you need that. At sabi ng Diyos, yung isang araw, ilan mo naman sa akin. Amen? Church, the Bible says, the Lord Himself gave us a proper, what we call, rest. May oras ng pamamahinga. Psalms 127, yung sinabi po dun sa verse 2, for so He giveth His beloved what? A sleep. Diyos ko kasi ang nagbibigay sa atin ng maganda, maayos, at mapayapang pagtulog. Amen? Napansin niyo po mga kapatid, sleep is not something we ultimately control. Hindi mo hawak yung pagtulog mo. Di ba minsan nabubwisit ka? Ano ba yan? Nagising ako. Ay, naiingin mo. Lakas mo, uminig ka. Di ako nakatulog sa himig mo. Di ba? Pag nagising, ang hirap bumalik sa pagtulog. Right? Naalala niyo yung salitang gano'n? Hindi ako makabalik sa aking pagtulog pag nagising ako nang wala sa oras. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Sleep is not something we ultimately control. Hindi mo kasi natin hawak yung ating pagtulog. What we mean, we can lie down, pwede tayong humiga, but it's only God can grant peaceful sleep. Amen? Imagine a wealthy businessman like Elon Musk, billionaire, right? With a mansion, with the luxury cars, and millions in the bank. Si Elon Musk po ang tinatawag natin, sabi nga hindi lang ata billionaire o trillionaire na, trillion na ang pera. Mukha nito pagka-kinuha. Ang yata ako, wala man ng 1,000 sa emisyon, nagka-1,000 pero ang bilis, pastor, di ba? Pag trabaho tayo, saan na pupunta kita? Ay, paycheck to paycheck lang, pastor, di ba? Bayad sa renta, bayad dito sa insurance, bayad sa telephone. Ako, ang tao nito mayaman. Imagine church, a wealthy businessman, meron siyang mansion, luxury cars, meron siyang millions or billions in the bank. Yet, he cannot sleep. Why? Because of anxiety, because of problems. Naku, baka mawala yung pera ko. Naku, baka ano mangyari sa business ko. Meanwhile, a poor farmer who trusts God, his Savior, sleeps peacefully after a hard days of work. Amen? Yung mga nagtatrabaho, di ba, sa field, di ba, pag-uwi sa hapon nun, magang-maga gigising at pag-uwi sa hapon, di ba, parang nandun yung pagtulog niya, napaka-peaceful. Yes, church, peaceful sleep is more valuable than riches. Many people pray for money. Gusto ko na maraming pera.
masaya, gusto ko nang maging successful, gusto ko nang maraming possessions, properties. Wala ang problema doon. We need that. Kailangan din natin yun. But church, take note. But perhaps we should what? Thank God for something we often take for granted. And what's that? A good night of sleep. Amen? Church, nais ko lang po mag-share na ilang bahagi sa katuruan about a peaceful sleep. Sleep, ang ating pagtulog, it is a gift from God. Mapapansin po natin mga kapatid, una sa lahat, sleep, it is a gift from God. Diyos so kasi magbibigay sa atin noon ng mapayapa at maayos na pagtulog. Secondly, sleep reminds us that we are not God. Hindi ho tayo laging malakas. Amen? Nangihina din po tayo. Kanya nga po ang sabi sa verse 3 and in verse 4, balikan natin Psalms 127, page 937 sa ating mga Bible. Ano ang sabi sa verse 3 and in verse 4? Ang sabi niya, Psalms 100, ilipat lang natin ng konti pala, 121. Psalms 121. Tingnan po ninyo ang sabi sa verse 3 and in verse 4. The verse says, verse 3, He will not let your foot sleep. He who watches over you will not what? Slumber. Hindi naman tutulog yung tumitingin sa atin. And in verse 4, Indeed, He who watches over Israel will neither slumber nor sleep. So mga kapatid, sleep reminds us that we are not God, which means God never sleeps. Hindi natutulog ang Diyos. Pagtanga mo yan ni Gary Valenciano. Natutulog ang Diyos. Kinanta niya. Alam ko si Gary Valenciano. Sikat ko kasi kanta ni Gary B. yun. Yung shout for joy. Sing His praise. Alala ko na naman si Gary Valenciano eh. What I mean, mga kapatid, God never sleeps. Sleep is God's daily reminder. Ano nire-remind sa atin ng Diyos araw-araw? That we, at sabi nga, are finite. Iisa lang po kasi ang infinite. Walang iba kundi ang Diyos. While we rest, kapag tayo na mahinga, God continues to govern the universe. Kahit ano pong mabalitaan natin na naku po, ang universe, parang pag nag-aaway-aaway na, naku, itong darating na araw, magtatapat-tapat ang mga planeta, naku, di ba? Kahit ano pong mangyari mga kapatid, still, God owns and God is in control. Mapapasin po natin mga kapatid that sometimes we worry, but ang lagi po natin isipin mga kapatid, sleep teaches us to trust God. Every night we place ourselves in God's mighty hand. Yun po mahalaga na sa ating pagtulog, pasalamatan natin ang Diyos sa buong maghapon. We thank God for the whole day. And as we sleep, Lord, ingatan mo kami sa aming pamamahinga at bigyan mo po kami, O Diyos, ng magandang pagtulog. Not only that, sleep is a gift from God. Secondly, sleep reminds us that we are not God. But thirdly po, sleep restores our body. Yun po ang mahalaga. Kailangan po kasi ng ating katawan ng pamamahinga. Mark chapter 6, tingnan po ninyo ang sabi doon. Mark chapter 6 verse 31, page 1513 sa ating mga Bible na ganito. Page 1513, 1513. At yan po ay Mark chapter 6 and in verse 31. Ano po ang sabi doon? Sa Mark chapter 6. Come ye yourselves apart into a desert place and what? And rest a while. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Jesus recognized the need for physical rest, mga kapatid. God created our bodies to recover sa anong paraan? Through sleep. Alam po ninyo, sabi ng mga doktor, kapag ang tao ay hindi natulog, kasi pag natulog po tayo, doon mo nagkakaroon sa ating katawan, na kapag tayo na mahinga, doon mo nagpa-function yung sa ating katawan na nagkakaroon ng pagre-restore. Mahalaga po kasi
So church, God created our bodies to recover sa pamamagitan po ng pagtulog. Muscles heal, di ba? Yung mga muscle natin na i-heal yan. Our energy is restored. Di ba pagka puyat na puyat ka, yung mata ko na gano'n, di ba? Ano yan sa'yo? Hindi ko nakakatulog. Hindi ka nakakatulog. Sis, nakasali. Bakit? Yung kapitbahay namin eh. Nag-party, nag-karaoke eh. Ba ano? Nag-away ka doon. Ako napuyat ako, di ba? Ano yung mangyayari? Yung katawan natin, bagsak, di ba? Yung ating mga mata, ganun. Diba? Church, the Bible says, energy is restored kapag tayo ay namahinga. Our minds, what? Refresh. Di ba? Pasinin mo, pag puyat ka, hindi ka makapag-isip ng maayos, di ba? Pero pag maganda ang tulog mo, di ba talaga naman, ano, pasok na, di ba? Malakas ka, excited ka. Pero kapag kulang ang tulog, yun, lagi ko na yan. Nagiging, di ba? Inaantok ako, bakit? Hindi ko maintindihan. Puyat ka kasi, hindi ka na, pag hindi ka inaantok, natulog ka, nauna ng madaling araw. Kulang nga ang tulog mo. Wala ka pang kain. Mga kapatid, it restores our minds, refresh, and our emotions and stabilize. Yun po ang nangyayari. So, if you ignore rest, kapag ka inignore mo ang pamamahinga, ano mangyayari? It often leads to what? Burnout. Mag-burnout ka rin. Naalala niyo po si Prophet Elijah? Prophet Elijah, after his victory on Mount Carmel, na-discourage po siya at na-depress siya. Bakit? Paso di ba nagawa siya ng victory sa kanyang mga kalaban, ginabayan siya ng Diyos, di ba dapat magsaya si Elijah? Ano po yung nagdihilang? Bakit siya na-discourage? Bakit siya nanghina sa pamamagitan ng kanyang tagumpay? First Kings. Tingnan nga natin. Ano nangyari kay Elijah? Page 538. Yan, tingnan po ninyo. Page 538, 1 Kings 19 po yan. Ayan yung page nasa tasa, tingnan po ninyo. Page 538. Gusto ko makita ninyo, sa kabila ng tagumpay na natamasa ni Propeta Elijah, bakit siya na-discourage? 1 Kings chapter 19, page 538. Tingnan po ninyo. Simulan natin sa 1 Kings chapter 19. Now, tingnan po ninyo. Siguro maganda, simulan na natin dito sa verse 1. I will read, sundan ng inyong mga mata. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. Nanagumpay mo kasi si Prophet Elijah kung sino yung may tunay ng Diyos eh. Pero ang problema, itong si Jezebel nagalit at ang sabi niya, so Jezebel verse 2 sent a messenger. Sugo siya ng messenger. Ano yun? A messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that one of them. Sabi ni Jezebel, kung anong ginawa mo sa mga propeta ko, mga false prophet, yun din ang gagawin ko, papatayin kita. Yun ang sinabi ng messenger na sinugo ni Jezebel. Ano sabi ni Elijah? Verse 3. Elijah was afraid. Natakot ngayon si Elijah. And ran for his life. Biruin mo, after the great victory, after the Lord answered his prayer, he had the victory. Anong sabi? Si Elijah sa verse 3, natakot and he ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the desert. Ano nangyari? He came to a broom tree, sat down under it, and prayed. Ano yung pinanalangin ni Elijah? Lord, that gusto ko nang mamatay. He prayed that he might die. I have had enough, Lord, sabi ni Elijah. Take my life. I am no better than my ancestors. Now, tingnan niyo sa verse 5. Then he lay down under the tree. At ano nangyari? Fell asleep. Alam po ninyo yung minsang discourage? Totoo yun. Kailangan lang niya kasi mamahinga.
Pagod ka na, marami ka na tagumpay na natanggap. Pero ngayon, nung inahanap siya ni Jezebel, natakot siya, umalis siya. Nalimutan na niya kung paano siyang ginabayan ng Diyos, na nagumpay dahil sa tulong ng Diyos. Nalimutan lahat yun ni Propeta Elijah, mga kapatid. Anong utos ng Diyos? Ito po mahalaga. Matulog ka muna, sabi ng Diyos. At ang sabi mo dito sa verse na sumunod, all at once, an angel touched him and said, there's an angel, get up and what? Eat. He looked around and there by his head, ano yun? Was a cake of bread baked over hot coals. Bilang nyo, paggising niya nasa ulo na niya, abay nagpadala ang cheesecake agad sa kanya ng napakasarap na. O kaya, ano yung cake na binibili doon sa ano, yung Pontos. Paggising niya may Pontos na cake agad doon, diba? Ang galing. At ang sabi ko, ano ng mga kapatid? And a jar of water. Ano nangyari? And he ate and drank, and they, what? Lay down again. Ang susilang pala, sabi ng Diyos, Elijah, magpahinga ka muna. Pagod ka na eh. At nung nagising niya, sabi niya, ayan na, may Jollibee na. May McDonald's na sa ulunan mo. Meron pang tubig, ang sabi doon. Verse 7, tingnan niyo, the angel of the Lord came back for how? A second time, and touched him and said, ano yung ulit? Get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and what? And drank. Ano nangyari? Strengthened by that food. Lumakas siya. He traveled 40 days and 40 nights until he reached the Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and what? Spent the night. Ang ibig lang po sabihin sa atin ng Diyos, mga kapatid, minsan sa lahat ng ating natanggap na tagumpay sa buhay, sa lahat ng trabahong nahirapan tayo, minsan kailangan lang natin magpahinga. Minsan kailangan lang po natin minsan matulog, magpahinga para lumakas, kumain, at lagi nating alalahanin kung paano tayo ginabayan ng Diyos sa ating pagtatagumpay. So sleep restores our body. But not only that, sleep, what? It gives peace to the soul. Pag natulog po kasi tayo, di ba? Napakadakila ng Diyos kung paano nagagawan tayong matulog, di ba? At pag dumilat ang ating mga mata, blessing yun eh, di ba? Na muli mong nasaksihan yung another day. O kung magising man tayo ng alas 7, alas 5, madaling araw, alas 6, ano nga, basta paggising natin, that is always blessing from the Lord. Mga kapatid, sleep gives peace to the soul. Kung mapapansin po ninyo sa Proverbs, may binanggit po ang aklat ng karunungan. In the book of Proverbs chapter 3, page 958, tingnan niyo. Page 958, Proverbs chapter 3, and in verse 24, ano ang sabi po? When thou liest down, thou shalt not be afraid, huwag kang matakot. Yea, thou shalt lie down and thy sleep, anong sabi? Shall be sweet. Yung tulog daw natin, matamis. Ano yung matamis? Good. Yung pagka bumili ka ng prutas, matamis ba yan? Oo, matamis yan. Pag tinikman, oo nga, matamis. Diba? Nakapagbibigay siya agad ng magandang oras ang mga. Pero tinikman mo, matamis ba yan? Oo, matamis. Pag tinikman mo, mapakla. Hindi pa hinom, di ba? Church, it gives peace to the soul. Fear steals our sleep. Minsan may mga tao hindi makatulog. Bakit? Hindi makalabog. May kumakatok. May kumukuskus doon sa ano. Di ba? Takbo! Doon kinananay ni tatay. Takbo! Di ba? Fear steals our sleep. Ito, ayan. Ano yung pagkatakot natin ngayon? So, dami bayarin. Kalimutan. So, may sakit sa pamilya. So, kailangan kong tapusin ito. Hindi ko matapos-tapos. Ang daming gagawin. Fear steals your good sleep, my friend. But faith restores your sleep. Amen? Kasi itiwala natin sa Diyos. Hindi ko natin hawak ang lahat, pero hawak ng Diyos ang ating buhay sa tunay na
Mga kapatid, sa ating pagtatapos, sleep teaches us to begin each day with new mercies. Lagi po natin tatandaan na sa pagpikit ng ating mga mata, another chapter. At pag dumilat ang ating mga mata, there's another chapter sa buhay po natin. Every morning is a testimony of God's faithfulness. Lamentation chapter 3, page 1245. Tignan itong mga Biblia. Page 1245, Lamentations chapter 3. Ano ang sabi niyan sa verse 22 and 23? Page 1245. Tingnan natin. Page 1245, yan po ay Lamentation chapter 3. Tingnan po ninyo yung verse 22. Ano sabi sa verse 22? Because of the Lord's great love, ano yun? We are not consumed, for His compassions never fail. Amen? They are new, 23. Every morning, great is your what? Faithfulness. Bubuksan pa lang ito. Okay, tuloy lang po tayo. Great is your faithfulness, O Lord. Dakila, Panginoon, ang iyong pagtatapat. Great is your faithfulness. Church, sleep teaches us to begin each day with new mercies. As sleep closes one chapter, kapag pumikit ng ating mga mata na mahinga na tayo, and as we open our eyes, it's another opportunity, another blessings from the Lord. Di ba, may bilon ka, wala akong tulog. Di ba? Ang gusto mo, walang tulog o walang dina? Sabi nila kayo. Di ba? Sabi nila, wala akong tulog. Ay, buti nga, nakatulog ka, may ilang oras pa. Tiwala mo na sa Diyos. When we sleep, anong dapat natin gawin? We surrender control. Lord, bahala ka na. Tulungan mo ang aking mamamahinga. When we wake up, pag nagising na tayo, we discover that God has faithfully watched overnight. Tandaan po natin mga kapatid, every sunrise is God's way of saying, I have not forgotten. Nasaksayan natin ang panibagong umaga. Lord, thank you for your guidance. Thank you for your mercy. May panibagong araw muli sa mundo. Amen? Minsan hindi mo natin na papansin yun. Start every day with gratitude, kapatid, and thank God for your life, your strength, for another opportunity to serve God. So for my conclusion, mga kapatid, sleep is one of God's blessing. Why? Because it is a gift from God. Sleep, it reminds us that God is in control. Sleep, it restores our body. It refreshes our mind and points us to eternal rest in Christ. And then lastly, it reminds us that God's new mercies are every morning, mayroong panibagong pag-asa sa Panginoon. Matthew 11:28, this we will close with this verse. Page 1466. 1466, pagina 1466, yan po ay Matthew 11:28. Perhaps some are weary today, not just physically, but spiritually. Ano ang invitasyon sa atin ni Kristo? Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you what? Rest. Lay down your worries, my friend. Lay down your burdens. Trust the Savior who never sleeps, and He will give you rest into your soul. Amen? Church, salamat Panginoon sa magandang at peaceful na pagtulog. Gabayan mo po kami sa aming mga buhay. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Shall we all pray? Heavenly Father, we thank you for your love and for the precious gift of sleep. Thank you, Lord, for creating our bodies with the need to rest and reminding us that you are always watching over us.
Lord, forgive us when we try to carry the burdens that belongs to you. For those who are anxious, grant peace. For those who struggle to sleep, surround them with your comforting presence and help them to trust you completely. Above all, thank you for the eternal rest found in Jesus Christ. Help us, Lord, to work faithfully, rest wisely, and live each day dependent upon you. May our nights be peaceful and our mornings filled with gratitude for your new mercies. We lift up our families, our church, and our community to you. Bless and protect each home. Heal the sick, comfort the grieving, provide for those in need, and draw the lost to the salvation through Jesus Christ. May our lives, Lord, bring glory to your name. Keep our hearts fixed on Jesus and help us to live each day with hope, love, and gratitude. In the precious and powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ, all this we pray. Amen. Alright, by this time mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating Eucharistic prayer and our communion. And for the gathering of gifts, those who still use the online giving, God bless your heart. Or if you still use the envelope, still salamat po. Nandito po ang ating offering plate. You can give so sa ating pong gathering of gifts. And once again, I ask Darrell to help us once again to play the guitar. Awaiting po natin yung give thanks with a grateful heart. Dito. Yeah. Let us sing, give thanks with a grateful heart, and may the Lord bless each and everyone. Amen. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, O Lord. We give you thanks and praise. We give thanks. We give thanks. By this time, we will proceed with our Eucharistic prayer and for our communion. In the night in which He was betrayed, our Lord Jesus took bread and He gave thanks. He broke it and gave it to His disciples, saying, take and eat. This is my body which is given for you. Do this for the remembrance of me. And again after supper, He took the cup and gave thanks and gave it for all to drink, saying, this cup is the new covenant in my blood, shed for you and for all of the people for the forgiveness of sins. Do this for the remembrance of me. Amen. Mga kapatid, ating pong tanggapin ang tinapay sa pagsama ng Panginoon sa atin. Ay, the blood of Christ, shed for you. Ay, the blood of Christ, shed for you. Body of blood of Christ,
Amen. Let us all pray. We give you thanks, Almighty God, that you have refreshed us with the healing power of this gift of life. In your mercy, strengthen us through this gift in faith toward you and in fervent love toward one another. For the sake of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Alright, by this time we'll proceed na with our closing song. Awitin po natin ang page 28. Please open your Bible on page 28, pahina 28. Awitin natin ang obedience is the very best way. Page 28. Amen? Obedience is the very best way. Show that you believe, doing exactly what the Lord commands, doing it happily. Action is the key to immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. God bless each and everyone sa inyong pagpapala at kabutihan ng ating Panginoon. Fellowship time. Amen. Sa entitas,